my beloved Boss Mike, Cervera. Ito, isa pa ito, ha? Alam nyo, siguro yung mga, kongresista at yung mga nasa kongreso, mga kababayan, nakita na nila na pabagsak na si Sara. Kaya wala nang dahilan pa para hindi na ituloy yung impeachment laban sa kanya. Oo, eto na, mga kababayan, pasok! Ilang ng mga Pilipinong nasiyahan sa performance ni Vice President Sara Duterte nitong Hunyo batay sa survey ng Social Weather Station. Sa survey na isinagawa ng Social Weather Station, malaki ang ibinagsak ng satisfaction rating ni Tambalustay Lakwat Sara Duterte. Lumagapak ang trust rating ni Lakwat Sara at sa lahat ng government officials, siya lang ang tanging nabawasan ng puntos. Ayon sa SWS, mula sa plus 63 na net satisfaction rating ay bumaba ito sa plus 44 na net satisfaction rating o bumagsak ito ng 19 points. Ito ay malinaw na palatandaan na unti-unti nang nagigising sa katotohanan ang taong bayan na itong si Lakwat Sara ay walang karapatang maging leader ng bansa. Ito ay isang senyales na namumulat na ang maraming Pilipino sa masamang pagkatao ng iniluklok nilang Vice President. Bistado na nila na siya ay saksakan, pagmangurakot at paghustay ng salapi ng bayan. Bistado na nila ang kanyang pagiging pulpul na kanyang napatunayan noong siya ay Head Secretary. Bistado na nila na wala siyang pagmamahal sa Pilipinas at mas mahal pa niya ang bansang China. 吉祥、双湖、国家、主席Xi Jinping. Bistado na nila na wala siyang pakialam sa interes ng bansa at sa kapakanan ng mga Pilipino. Nakita nila ito noong mas pinili pa niyang lumayas papuntang Germany habang nangangailangan ng Karina ang mga nasalanta ng bagyong Karina. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating pagpupunyagi at pagsisikap upang pigilan na muling wasakin ng delubyong Duterte ang bansa at muling manaig ang mga demonyo. Sama-sama tayong isiwalat sa bawat Pilipino ang tunay na pagkatao ni Tambalustay Lakwat Sara Duterte. Pagtuwa ako sa video na to eh. Kompleto na eh, no? Meron, baon na baon! Oo, pulpul daw eh. Bibihirang nagagamit na salita na pulpul, nagamit kay Sara. Ito na, mga kababayan, bigyan natin ng reaksyon. Oh, pasok! Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nasiyahan sa performance ni Vice President Sara Duterte nitong Hunyo batay sa survey ng Social Weather Station. Sa survey na isinagawa ng Social Weather Station, malaki ang ibinagsak ng satisfaction rating ni Tambalustay Lakwat Sara Duterte. Oh, totoo naman yon, di ba? May data naman. Oh, ngayon, yung mga kongresista, wala na. Pababagsak na si Sara. Di ba? Oo, malabo na yan na manalo. Oo, malabo na yan na umangat pa. Oh, syempre nakikita, alam nyo, nakabantay lahat yung mga politiko na yan. Tinitignan nila kung sino ba yung mas angat, mas mababa, at syempre, lagi nyong tatandaan, kapag ka ang politiko ay mas mataas ang trust rating, medyo gegewang yan. Kailangan teka muna, kahit pa-administrasyon ka medyo angat ito dito muna kami. Mahirap muna magsasalita ng kung ano-ano. Diba? Oo, mabait muna tayo Sabi ni Ma'am Edith, mabait muna tayo. Wala akong sinabi masama. Mga kababayan, lagi na sinasabi ng mga kabilang barberya na bakit daw tayo, sobra daw tayo kung makapang-bash, kung makapang-alipusta, kung critics kay Sara. Mga kababayan, ang tanong diyan sino ba ang nag-umpisa ng mga di kaaya-ayang mga salitaan? Di na naaayon na kay critics kay Pangulong Bongbong Marcos.
Diba? Ang nag-umpisa naman niya sila eh. Ngayon, mga kababayan, ang problema, kapag binabalik mo sa kanila, yung mga ginagawa nila, galit na galit sila. Parang si Sarah. Pag binalik sa kanya, galit na galit siya. Diba? Alangan naman ang alangan naman na ang punteriyahin natin eh, 'di ba? Ibang tao. Eh sila naman ang namumuno. At alam naman natin na mga bata nila at tao nila, lahat ng mga tumutuligsa ng maruming mga banat kay Pangulong Bongbong Marcos, 10 ng kanyang buong pamilya. Diba? Oh, bakit? Bakit kailangan na na tumahimik ang taong bayan tulad natin? 'Di ba? Tingnan yung mga DDS kasi, mga kababayan. Alam natin na mahihina ulo ng mga 'yan. Alam natin na mga mangmang 'yan. Hindi naiintindihan ni Lolo Whitey yung mangmang. Alam nating mga tatanga-tanga yung mga yan. Di ba? Alam nating mga ob-ob yung mga yan, pero mahal natin yung mga yan. Di ba? Mahal natin. Oo, kaya nga sabi ko sa inyo pagka mga nag-comment dyan kung ano-ano mga sinasabi. Di ba? Magko-comment dyan ng mga, alam niyo, manang-mana kay Digong. Kahit wala naman tayong sinasabi na masama dito, kundi tayo ay pumupuna lang at nagbibigay ng ating opinyon, pananaw sa mga isyu at mga nangyayari sa ating lipunan, sa palipaligid, abay galit na galit sila. Di ba, mga kababayan? Tapos, kapag ka binatikos mo na at binalik mo na sa kanila yung mga ginagawa nila, abay, pa-victim na sila, parang si Sarah ulit. Diba? Okay, eto na. Pasok. Lumatapat ang trust rating ni Lakwat Sara at sa lahat ng government officials, siya lang ang tanging nabawasan ng puntos. Ayon sa SWS, mula sa plus 63 na net satisfaction rating ay bumaba ito sa plus 44 na net satisfaction rating. Ang sakit naman nun! Biruin mo sa lahat, sa lahat, si Sarah lang ang bumagsak ang trust rating. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya bagsak si Sarah? Kawawa naman. Okay, pasok ulit. O bumagsak ito ng 19 points. Ito ay malinaw na palatandaan na unti-unti nang nagigising sa katotohanan ang taong bayan na itong si Lakwat Sara ay walang karapatang maging leader ng bansa. Totoo naman Di ba mga kababayan, mga mare at pare? Totoo naman Sa tuwing, di ba, lagi ko itong ding sinasabi, sa tuwing nagsasalita si Sara, nabobokelya natin. Napupuna at nakikita ng taong bayan kung gaano kahina. Tulad na lang yung nangyaring hearing kahapon. Ayun, trending si bakla. Di ba? Gawin natin yung mga kababayan, yung kung paanong mag-deliver ng salita si Sara Duterte. Trending ang bakla. Abay, mga estudyante, tignan ninyo ang social media. Binabas si Sara. Ito ay isang senyales na namumulat na ang maraming Pilipino sa masamang pagkatao ng iniluklok nilang Vice President. Totoo naman. Di ba? Kita nyo naman kung gaano kabastos sa hearing. Kita nyo naman kung paano bastusin. Ako, hindi ako makarisa. Pero, mga kababayan, kitang-kita naman natin kung paano bastusin si Risa. Maling-mali naman yun. Vice-presidente ka. Tapos, gaganong-ganunin mo isang senador din na niluklok ng bayan din. Di ba? Tinatanong ka, malayo yung sagot mo. Sabi nga nung mga estudyante, mga nagpo-post. Oo, kasi si Jen Angeles Yung mga classmate niya, pinapakita sa akin yung mga banat Tuwan-tuwa ako
Bire mo, grabe naman ito. Parang hindi naman vice presidente. Di ba? Oh, nakikita ng taong bayan. Oh, napapanood ng mga kabataan. Oh, kita nyo? Siyempre, hindi mapipigilan ng mga tao na ipahayag yung kanilang opinyon, pananaw, at nakikitang kamalian patungkol kay Sara. Di ba, Rico Blanco? Oo. Tuloy. Tado na nila na siya isaksakan pagmangurakot at maglustay ng salapi ng bayan. Totoo naman. Bistado na talaga. Kita nyo naman, libro pa lang, 10 million. Tapos nakikita ng mga estudyante, mga kababayan, estudyante na ngayon, ang bumabatikos kay Sara. Mga kababayan, estudyante. Pero yun, nakikita nila, kami nga, nahihirapan kami sa mga libro. Samantalang si Sara, maglalabas ng libro para ipamigay lang at pera ng bayan. Ipapamigay, pero wala namang kakwenta-kwenta ang laman. Kinopya pa. Di ba? Kinopya pa. Ninenok pa. Di ba? Para lang masabi na may laman ang ulo ni Sara, gumawa ng libro, masabi, nagawa niya yon. Sabi, siya daw author Inamin niya yon Di ba? Inamin niya yon. Ano nangyari? Para masabi lang na may laman yung ulo, mangopya ka. Tapos sasabihin mo sa madlang people, eto, gawa ko to. Si Quago, kasama si Tikling. Pero hindi niya naman binanggit si Pugo. Pogo. Di ba? Ibon din yun. Kita nyo, bakit kaya? Ngayon, yung mga estudyante, parang naiinis na natutuwa na ginagawa na lang katatawanan si Sara. Grabe. Mga kababayan, tignan nyo, lahat ng issue ngayon, wala, burado. Di ba? Dito na lang tayo kay Sara. Siyempre, bistado. Ayan, 10 milyon gagastusin mo. Gumastos ka ng 125 milyon sa 11 araw lang. Hindi mo maipaliwanag. Hindi naman yung mga tao, di ba? Bistado na nila ang kanyang pagiging pulpul na kanyang napatunayan noong siya ay DepEd Secretary. Bistado na nila na wala siyang pagmamahal sa Pilipinas at mas mahal pa niya ang bansang China. Correct naman. Kasi minsan mga kababayan hindi naman natin nabatikos. Ito 11 days na lusaw. Sabi ni JDB. Yung 125 million na lusaw ng 11 days. Yung 10 million, baka isang araw lang, alaws na, nag-evaporate na. Ang problema nga, okay lang sana kung yung libro, yung kailangan ng mga estudyante at ng mga mag-aaral natin ang problema, hindi nga para lang to sa sarili niyang interes para may maipagmalaki, maipagmayabang na masabi lang na gumawa siya ng libro na ninenok lang, iba naman ang gumawa, binago lang. Parang in-check ba? Di ba? Parang in-check. Imitation ba? Di ba, mga kababayan? Nakuha na ni Sara yung style ng mga in-check kasi puro in-check ang mga kaibigan ng pamilya na ito Di ba? Lahat nagagaya na iPhone naging iPhone. Di ba? iPad naging iPad. Ano pa? Nike naging Nike. Ganun na ganun mga kababayan yung ginawa ni Sara. Malamang ang nag-advise sa kanya, in-check. Huwag ka nang magpakahirap. Di ba? Huwag ka nang magpakahirap, Sara. Ito, kopyahin mo lang, Hindi ka na mag-iisip. Baguhin mo lang yung mga letra. Rambulin mo lang yung mga talata. Di ba? Ikaw na ang bagong, henyo ng Pilipinas. Grabe. Buti sana, mga kababayan, buti sana sasang-ayon tayo. Kung yung pondo na yan, ipamigay na lang sa mga batang nangangailangan talaga. Di ba? Nangangailangan talaga ng
mga libro na hindi kayang bilhin ng ordinaryong mga estudyante. Tulad ni Jen Angeles, hindi makabili ng libro. Eh kung binigyan mo na lang sana siya ng libro, eh di wala na tayong gulo. Ha? Di ba? Oh, si Sarah. Sige, tuloy. 翔双湖国家主席习近平 Pista Ayan, meron yan. Adidas, Adadas. Di ba? Oh, ito ha, mga kababayan ha. Walang pagkakaiba doon, mga kababayan. Yung kinopya mo, yung original, ginawa mong imitation. Abay, magkamukha eh. Di ba? Oo. Di ba? Namimirata eh. Mga kababayan, pagka ganyan, ang magiging leader ng bansa, naging leader na nga eh. Di ba? Naging leader na nga ng bansa si si Sarah eh. Pangalawang pinakamataas na leader ng Pilipinas. Tapos ganyan lang yung gagawin sa atin. Ulitin ko yung lagi ko sinasabi, mga kababayan. Si Sarah, hinalal natin para pagsilbihan natin. Yun yung gusto nila. Hindi si Sarah ang maglilingkod sa bayan. Tayong mga Pilipino ang maglingkod sa kanya. Kita nyo naman. Kung hindi pa nabawasan yung sandamakmak na tagabantay niyan, eh malamang hinihili ng mga tagabantay niyan eh. Diba? Sa dami, no? O palitan na lang sila eh. Mga kababayan, ngayon, nabawasan. Pero napakarami pa rin. Nagrereklamo pa. Nagrereklamo pa si Bise. Sa dami ng kanyang mga bantay, nagrereklamo pa. Ngayon, nabibisto na siya. Di marami na ngayon tuloy nagagalit. At alam nyo kung bakit, isa pang dahilan kung bakit yung bumababa yung kanyang trust rating, dahil na rin sa kanilang mga bataan na mga bobong mga vlogger. Di ba? Ginagawa na nilang tanga, akala, ganun na lang ba ang tingin nila sa mga Pilipino? Ganun na lang katanga? Sorry, Lolo Whitey Di ba? Ginagawa yung mga Pilipino na tanga. Tulad ng ginawa ni Digong, tulad ng ginawa ni Digong sa mga tao noon. Ginawang mga mangmang tanga. Kaya tingnan nyo, marami pa ring mga nagpakaalila sa pagiging mangmang at tangat bobo. Sige, tuloy. Kahit ayan na, ihambas mo na, ihambalos mo na sa mga pagmumukha nila ang ebidensya, ihambalos mo na sa kanila. Oo, lahat ng mga magpapatunay, effect sa kanila. Isip nila, hindi, gawa-gawa nyo lang kasi bangag si Presidente Bongbong Marcos. Meron kaming ebidensya, may video. Ngayon, biruin mo, pinaniwalaan yung bidyong peke. Ay, nakikita ng mga tao. Tapos yung mga vlogger nila, pilit pinalala mo sa taong bayan yung peking video. Ganun na lang ba tayo, kamangmang? Na yung taga-ibang bansa nga, mismong Amerika, sinabi na peke yan? Sama nyo na si Roque. Isa yan, si Roque siya nagpabagsak kay Sarah. Dapat ang sisihin mo, Sarah, hindi si Manang Aimee ko. Yang mga kakampik mo. Kakampik. Ay, nako. Tuloy. na nila na wala siyang pakialam sa interes ng bansa at sa kapakanan ng mga Pilipino. Nakita nila ito noong mas pinili pa niyang lumayas papuntang Germany habang nangangailangan ng kalinga ang mga nasalanta ng bagyong Karina. Kaya tuloy... ayan na nga ba sinasabi ko eh. Isa pa yan, mga kababayan Bumaba yung rating ni Sarah na hindi pa yan, hindi pa umaabot sa nangyaring ginawa niyang pag-iwan sa ating mga Pilipino. Habang tayo ay binabayo tulad ni Kati Buni na binabayo rin, mga kababayan, habang binabayo tayo ng bagyo, habang ang mga ibang mga kababayan natin hindi alam kung anong gagawin habang sila nalulunod sa napakalaking baha, mga kababayan, si Sarah iniwan tayo. Para mapagtakpan ulit, niloko na naman ng taong bayan. Nagpalabas na kahit naman si Vice Presidente nasa ibang bansa,
abay, nag-iwan naman na tumulong sa taong bayan. O di ba nagpalabas sila ng ng ilang taon nang nakakaraan na pagtulong, peking pagtulong na yun. Kahit totoo yun nung nakaraang mga taon, ginamit mo ngayong kasalukuyan para pagtakpan yung pambabash at yung mga kritiko mo na ikaw ay iniwan mo ang taong bayan, ano nangyari? Eh di lalo ka nasira. Ha? Oh, sige tuloy. Pasok. Tuloy lang ang ating pagpupunyagi at pagsisikap upang pigilan na muling wasakin ng delubyong Duterte ang bansa at muling manaig ang mga demonyo. Sama Hayaan pa ba natin na manaig uli ang mga demonyo? Eh sobra mga kababayan. Nilinlang tayong mga Pilipino. Sa bagay, marami nalinlang, pero ako medyo hindi. Dahil matagal na tayong kritiko. Tumakbo pa lang yan, si Digong Ninyo, mga kababayan, sa pagka-presidente, kritiko na ako. Hindi lang tayo vlogger. Nakikinig lang tayo sa mga naunang mga bobong mga vlogger na nanlinlang sa ating mga Pilipino. Diba? Sige, pasok! Sama tayong isiwalat sa bawat Pilipino ang tunay na pagkatao ni Tambalustay Lakwatsara Duterte. Di ba sinasabi ko sa inyo, lahat tayo kung ano magagawa natin para maisiwalat natin, para masabi natin kung ano yung mga totoong mga napapansin natin kasi alam nyo, ganito yan. Ganito yan, Ines Vlog, thank you. Maraming mga Pilipino na akala, na walang pakialam, hindi sumasali sa mga ganito, sa ginagawa natin. Hindi, wala silang panahon, maaaring walang panahon, o ayaw lang nila ng may stress, o ayaw lang nilang makialam, di ba, mga kababayan? Pero, mga kababayan, yung mga yan, pansinin nyo, ngayon mga nagsasalita na rin. Ginagamit nila ang mga platform nila, mga social media account nila sa mga simpleng pamamaraan para ipahayag yung kanilang mga pananaw at opinyon sa mga nangyayaring pang-political na issue. Tulad natin, tulad ninyo. Di ba? Our beloved Boss Mike Severa.